Sinurpresa po ni PBBM ang taong bayan lalo na po ang mga taga Metro Manila. Ang sorpresa niya na ito mga kaistorya ay dinumog po ng mga tao. Pinilahan po ng mga tao. Ano ba yung sorpresa na yan ni Pangulo Juan Historiador? Yan po yung sinasabing panghayop daw po na bigas. Abay, sabi ko naman mga kaistorya, kahit pa ako sinasabi lang panghayop yung bigas na yan na tag 20 pesos, abaka ko ay pipilahan yan ng taong bayan. Naniwala na kayo sa akin ngayon mga kaistorya. Ano po? Talaga pong pinipilahan ng taong bayan. At kung yan nga ay totoong panghayop at hindi makakain ng tao, ay bakit po dinudumog ng mga tao ngayon? Yan po ang magandang balita at impormasyon na may babahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto niyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. May ipapapanood po ako sa inyo na video clip. Maliban pa dyan sa nakikita ninyo kanina na piniplay ko po sa aking tabi. Pero bago yun mga kaistorya, babasahin ko muna sa inyo ang mensahe po ng atin pong Pangulo. Post niya po ito sa kanyang Meta account. Ang sabi po niya, mahalaga sa akin na makapaghatid ang gobyerno ng abot kayang pagkain, lalo na ang bigas. Hindi lang dahil ito ay pangako, kundi dahil tungkulin kong tiyakin na walang Pilipinong nagugutom. Ang bagong Pilipinas na pinapangarap ko ay isang bayan kung saan masagana ang buhay ng bawat Pilipino. Patuloy kong pagsusumikapang maisakatuparan ito. Nagpapasalamat po tayo sa atin pong mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa walang sawa po niyang pagbibigay ng tulong at serbisyo sa sambayanang Pilipino. Ngayon, ito po yung aktual na mga taong nagsasalita tungkol po sa 20 pesos per kilo na bigas na ito. Panghayop nga ba talaga ito? Ano po ang masasabi ng taong bayan? Ito po yan. Mismo ito yung post ni PBBM sa kanyang Meta account. Sana tuloy-tuloy na ito. Masaya kami na mayroon ng tag 20 kilo na bigas. Malaki na yung tulong sa pamilya namin. Nalitay kami dako, ma'am. Naabot na ang among gipangayon na tag 20. Kay among kuang karong income kana igo raman sad mao na nga litay mi nga tag 20 kay nakapalit mi ko bay. Ito po ay malaking tulong po sa amin dahil makakatipid na po kami. Nalipay jud mi nga nanay tag 20 nga bugas. Kayo kaya wag ka na makuha na among budget sa among bugas kada adlaw. Analipay gyud mi nga ning abot na ang 20 pesos nga gisaan. Sa atong presidente, salamat kay imo nang gituman ang tag 20 pesos nga bugas. Ang laking epekto. Halimbawa, bumili kami ng sa 60 pesos kilo ng bigas, 50. Mayroon ka pang 30 na pambili ng ulam. O, kita ninyo mga kaistorya, di po ba sabi ko sa inyo, natutuwa ang taong bayan sa ginawa pong ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano po mga kaistorya, makatao ha, hindi ho panghayop. Ewan ko ba, sana'y ma-appreciate na lamang at tumulong na lamang po para mabigyan ng magandang serbisyo ang taong bayan. Kaya nga sila inihalal ng sambayan ng Pilipino para po maglingkod, para po magtrabaho, hindi po para mag-away-away, hindi po para mamulitika, hindi po para manira ng kapwa po nila nanunungkulan sa gobyerno. Saan ba ito mabibili? Sa Metro Manila. Asahan ninyo nakakalat ito sa buong Pilipinas, mga kaistorya. Inuunti-unti lamang po. Ang sabi po sa balita ng PTV, 20 pesos sa benting bigas meron na program. Patuloy ang pag-aarangkada. Tingnan, narito ang listahan ng mga lugar sa Luzon kung saan maaari nang makabili ng 20 pesos kada kilo ng bigas para sa mga vulnerable sectors. Upang mapalawig pa ang sakop at mas marami ang makinabang, inaasahang madaragdagan pa ang mga mapagbibilhan ng naturang murang bigas sa mga susunod na araw. Ang benteng bigas meron na ay una nang inlunsad ng Department of Agriculture sa rehiyon ng Visayas nitong Mayo 1, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang bilihin, lalo na ang bigas. Ito po, yung listahan ha, saan ba? Sa Metro Manila, Pasay City Public Market, Kamuning Public Market, Quezon City, Mandaluyong Public Market 1, Kalentong, Mandaluyong Public Market 2, Bagong Silang Phase 9 Public Market, Navutas Agora Complex, New Las Piñas Market, Agribusiness Development Center, DA Compound, Diliman, Quezon City,
Bulacan Farmers Cooperative, Barangay Palapala, San Ildefonso, Bulacan. Balaong Vegetable Farmers Multi-Purpose Cooperative, Sitio Panganyuman, Balaong, San Miguel, Bulacan. C5 Road, Barangay Santa Isabel, Calapan City Oriental, Mindoro. Abay, maraming salamat mga kaistorya. Ano po? Yung sinasabi ito'y gagamitin lamang umano ng administrasyon sa politika. Aba, hindi ito pampapugi eh. Ay kita ninyo kung ito'y sa pamumulitika lamang, di sana mga kaistorya, pagkatapos po ng eleksyon, ay hindi na ito pinatupad ng Pangulo. Di po ba? Tapos ng eleksyon eh. Hindi, dire-diretso po at ikakalat pa ito mga kaistorya gaya ng pangako ng administrasyon sa buong Pilipinas. Ito pa po mga kaistorya ang balita ng PTV. Patunay na ito po'y dinudumog, pinipilahan ng taong bayan. Patunay na ito'y pang-tao. Panuorin po ninyo. Agad nagtungo si Baby sa Pasay City Public Market matapos mabalitaan na maaari nang mabili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo, isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Baby, bumili siya ng 10 kilo ng bigas upang mapagsaluhan ng 10 miyembro ng kanyang pamilya. Tinatayang aabot ito ng halos 2 linggo kaya naman makakatipid siya ng halos 1,000 piso. Bakit ito naisipang bumili ng 20 pesos na bigas? Para yung sobra dun sa dating price, pwede pang pabiling ulam. Mas malaking tipid talaga. Umaasa si Baby na mas maraming pang lugar sa bansa ang maaabot ng programang ito upang mas maraming Pilipino ang matulungan at mapagaan ang gastusin sa pang-araw-araw. Malaking tulong, lalo sa ako, single parent. Bagay, wala na naman ako maliliit, kaya lang yung mga support sa mga kapatid, mga pamangkin, mga apo, malaking tulong. Pinalalawak pa ang programa sa 32 lugar sa buong bansa. Tinatayang aabot sa 2 milyong individual o mahigit 400,000 na pamilya sa Metro Manila ang inaasang may kinabang sa 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan. Kabilang sa mga maaaring bumili ay ang mga 4Ps beneficiaries, senior citizens, persons with disability o PWD at mga single parent. Kinakailangan lamang nila magpakita ng valid ID bilang patunay ng kanilang pagkakakilanlan. Kita ninyo mga kaistorya. Sabi ko na mangyayari at mangyayari. Napipilahan niya ng taong bayan. Malaki ang matitipid ng taong bayan. Malaki po ang tulong niyan mga kaistorya sa taong bayan. Dagdag lang na balita. Tingnan ninyo itong mainstream na ito. Hindi naman halata yung banat nila sa Pangulo. Simpleng paninira lang naman. Lumabas ang tunay na kulay. The Manila Times. Despite tens of billions of pesos hijacked from governments dole out funds to bribe voters. Bakit? May nakita ba sila? May napatunayan ba sila? May ebidensya ba sila na nanuhol sa mga botante ang administrasyon? Wala nga ako nabalita ang ganun Sa halip nga ang lumabas na balita, mga kaistorya, abay hinihinalang yung mahigit 400 million pesos na naharang ng mga autoridad na ipinuslit ng 6 na Chinese nationals from Mactan papuntang Maynila. May kasama pa yung mga yan dahil bali 11 po sila Hinihinalang ay ang may kagagawa niyan ay isang foreign hand na naniniwala akong ang China at ang sabi gagamitin umano yon sa eleksyon. Sige nga. Diba? Wag na tayong magbulahan. Ang taong bayan ay gisingan. President Ferdinand Marcos Jr. lost the crucial Senate elections. Teka lang. Kahit pa sabihin hindi nanalo ang buong bagong alyansa ni PBBM, ay 6 sa kanila ang nanalo, samantalang sa kampo ng mga Duterte ay 4 lamang. Di po ba mga kaistorya, huwag nga tayong mag-utuan dito, which was both a referendum on his administration and a proxy war between him and former President Rodrigo Duterte. Lumabas ang tunay na kulay ni The Manila Times. Simpleng bumanat. Mga kaistorya. Ngayon, dagdag pa pong balita mga kaistorya, ito naman po si Senator Bato de la Rosa, ay porque siya ay nanalo, ito po ang kanyang sinabi. Ang sabi po ni Inquirer, mga kaistorya, re-electionist Senator Ronald Bato de la Rosa said the votes he received in the 2025 elections were protest votes for the International Criminal Court's order to arrest former President Rodrigo Duterte. Votes. Magkakalaya na ba si former President Rodrigo Duterte dahil nanalo sila? Ewan ko lang. This is how high our vote count is.
These are protest votes coming from the people who are very much aggrieved about what happened to former President Duterte. Our rise in the result really did come with a very heavy price, and this was the freedom of President Duterte. Porque nanalo kayo, ibig sabihin, ilaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang magdidesisyon po doon mga kaistorya ay ang ICC. Ano po? Patalastas lamang po sa mga taga dyan po sa Butulan, Kabanggan at iba Zambales kung gusto po ninyong bumili ng matibay na hollow blocks at mura pa. Kung gusto ninyong makatipid kayo ng doble, dyan na po kayo sa 7 Brillantes bumili. Screenshot ninyo ang kanilang contact number at tawagan po ninyo. Bakit kamo kayo makakatipid ng doble? Unang-una na, mas mura po kaysa sa iba. Promise, mura po talaga kaysa sa iba at napakatibay pa kaya dinudumog. Binabalik-balikan po yan ng mga customers. At pag sinabi pa ninyo, ito na, pag sinabi pa ninyo na kayo ni-refer ni Juan Historiador ay bibigyan nila kayo ng discount. Kaya malaki po ang matitipid ninyo. Ang kanilang exact location ay along Paitan Road, Project 4, Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales. Yan po yung kalsada na papunta po ng Taugtog Elementary School kung hindi ako nagkakamali. At yung kalsada na yan, kung hindi rin ako nagkakamali, ay malapit lamang po yan sa triangle intersection ng Butulan proper. Yan po ang mga balita at impormasyon. Kuro-kuro, opinion, kritisismo, komentaryo na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers natin, kung nagustuhan niyo ang ating content ay maaari po kayong mag-subscribe. Mabuhay po ang lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.